Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, ang mga pag-uusapan po natin muli ay mula na naman po kay Maine Mendoza at kay Alden Richards, ang lahat po ng kaganapan sa kanila. Okay? Kung kayo nga po ay, bago nga tayo magpatuloy pa, kung kayo nga po ay nood ng mga video updates natin pero hindi naman kayo nakasubscribe, naku na panginihintay ninyo. I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Para kada pindot mo ng ating subscribe button, madadagdagan din po ang ating subscribers at sama-sama natin maaabot ang 100,000 subscribers na sumusuporta kay Maine at kay Alden. Okay? Itong pag-uusapan po natin ngayong araw ay may kinalaman po dito po sa hindi mamatay-matay na issue na pinakakalat po nito pong mga loyalista nitong Daniel Padilla na ito, na mas maingay pa raw po ang naging konsyerto nitong si Daniel Padilla kumpara kay Alden Richards at kay Maine Mendoza. Kay Alden Richards daw na meron daw pong di umanong test look, okay? Yung sinasabi po nila na para daw po sa hello, love, goodbye. At kay Maine Mendoza naman daw po na talagang ang dami rin naman daw issue pero mas maingay pa rin daw itong si Daniel Padilla. Ano bang pinaglalaban nila? Okay? Ito nga po, bakit nga ba naging maingay itong konsyerto ni Daniel Padilla? Ba't nagkaroon ng murahan? Ba't nagkaroon ng batuhan ng bote? Okay, hindi ho biro yun, Kung paano kung babasag yung bote yung ibinabato. Diba? Yan po ay habang kaya ho na uminit ang ulo ni Daniel Padilla, dahil ho sa ganyang insidente. Ano bang ginawa ni Daniel Padilla at bakit siya tinangkang batuhin ng bote natong nanonood ng konsyerto niya dito sa Davao? Okay? Ulitin ko lang, si Daniel Padilla po ay hindi po main event ng concert na yon. Okay, pero pinalalabas po ng mga loyalista sa kanya, event daw talaga ni Daniel Padilla yon. Mamaya pag-uusapan natin yan. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Maine at kay Alden, araw-araw po nating pag-uusapan ng mga bagay na yan. At bago nga tayo magpatuloy pa, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta kay Maine, sa mga patuloy pong sumusuporta kay Alden. At ang una nga nating komento ngayong araw ay may kinalaman po dito sa sinabi ni Miss Ellen Amorao. Sabi niya rito, "Good day Mr. Pinas, opinion ko lang, kung hindi man pagdikitin si RJ at si Sanya Lopez sa mga promotion ng Pulang Araw, yun ay dahil ang pinaiingay nila ay ang cut din. Kung ididikit si Sanya Lopez kay RJ, di masisira ang plano ng dalawang network na nag-collab for Hello Love Again." Diba? Ginagawa na nga nila ang lahat para palabasin na may relasyon si RJ at saka si Catherine Bernardo dahil ang daming fake news na nagkalat about Kat din para makahatak ng maraming manonood at si Catherine Bernardo hahakutin ang lahat ng awards para mapaniwala ang madla na hindi siya flop queen. Wala nang kwentang award-giving bodies dahil kay Panot pa lang halatang binili ang mga awards na nakuha before pa. Thanks sa update Mr. Pinas, stay healthy and God bless. Salamat po, nakuha ko po yung inyong nais sabihin. At dagdag naman po ni Miss Jung Villagracia, maraming salamat Mr. Pinas, ikaw talagang inaabangan ko pag ikaw ang mag-update. Maligaya ang araw ko talaga. Maraming salamat po. Well, ang masasabi ko lang po dito, ang punto po ninyo ay talagang valid. Oo nga, kaysa tignan yung iba, tinitignan ito na pinagbigyan talaga si Mina at si Alden, but in reality, ang ginagawa nila, they are protecting Catherine Bernardo and Alden Richards na doon po sa image na po pwedeng ibigay sa kanila. Diba? Maraming salamat po. At ang ikalawa naman natin komento mula naman kay Lotus Key. Sabi niya rito, 3 or 4 years ago ata yun, may nabasa ako na sa vlog ni Dr. Vicky Velo. Ang guest niya ay si Vice Ganda. Tinanong niya si Vice kung sino ang gustong-gusto ni Vice na makatrabaho. Sagot ni Vice, si Maine at Alden. Hiwalay na yon si Maine at saka si Alden. Oo nga, naalala ko po talaga yun, Tapos, Mr. Pinas, tinanggihan pala ni Kuya RD na sumali sa Sarsuela, si OG. You heard na sa isang legit vlogger ng Aldab, talagang malaki ang respeto ni Kuya, ng Kuya niya sa hirap niya, sa hipag niya, di ba? Beside hindi siya showbiz, nurse siya na tumutulong sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong at hindi sasali sa mga kalokohan. Well, alam naman po natin yun, kung si Alden Richards ay a man of integrity rather, ganun din naman po ang kuya niya.
'di ba? Kaya hindi na po ako nagulat doon na talagang tumanggi ang kanyang kuya pagdating sa mga ganyang sarsuela, no? At ang huli naman natin komento mula naman kay Miss Placida Garcia. Sabi niya rito, Sir, pinasalamat po sa update pero naisip ko lang, di kaya ginagawa yan ng GMA para di maisingit si Sanya at di masira ang Z2? Ano yung Z2? Hello Love Goodbye ito ba yan? Masira ang sakden kuno. Ang sarsuela to. Ano ba yan? Masira ang sakden kuno kasi magdududa lalo ang mga fans sa kanilang pangalawang sarsuela, no? Tuso ang ABS at GMA. Di nila papayagan na magkabutas ang sakden. Point of view ko lang po, ano? Boycott. Yan ang magandang sagot, ano? Dagdag naman po dito ni Miss Maria Mendoza, buti pang Showtime, True Vice, binabanggit ang Aldab na dati kalaban nila sa show kaysa doon sa Itbulaga na. No, totoo yun, ano? Pag Itbulaga ay talagang total ban. Bawal banggitin si Alden. Di ba? Laging si Main lang at saka si Panot. At ito naman po sinasabi ninyo na totoo yun. They will never allow anything to happen, ano? Doon po sa paligid ng sakden para hindi mabutasan. Para nga naman kapag ipinromote na yung video na Hello Love Again, talagang full blast na walang maipupula. Ang ngayon, pinapakita ko po ulit sa inyo itong picture na ito. Kasama ni Main yung nagbebenta po ng Aqua Flask. Wala po yung, kasi po itong nangyari, kanina po dun sa mga updates natin, mukhang meron na naman daw pong ibang kasama si Main Mendoza, kasama na naman daw po niya dito ay si Panot, wala pong ganon. Wala pong ganong pangyayari. Okay? So, kaya nga, si Main Mendoza na mismo nag-post ng video na yon na kinukulit niya yung nagtitinda. May narinig ho ba kayo na may kasama siya? Alam nga naman, kung may kasama siya doon, tuod-tuod lang doon si Panot, hindi masasabat, hindi makikiloko. Diba? So, si Main na po ang nag-post nun. Sana ho, paniwalaan nyo po dahil yun talaga ay galing kay Main. Hindi naman galing yan kung kani-kanino lang. Hindi naman galing sa akin lang yan. Hindi ko naman inedit lang yan. Diba? Galing talaga yan kay Main Mendoza at ganun talaga magbiro si Main. Diba? Walang pinipiling tao. Hindi porket na hindi ka kilala, hindi kanya pagtutuunan ng pansin. Talagang pagtutuunan kanya ng pansin. Diba? At punta na tayo sa sentro ng ating mga updates. Itong si Daniel Padilla ay mayroon pong concert sa Davao. Okay? Siya po ay may concert dyan. Actually, hindi naman talaga siya yung main event sa concert na yon. Kumbaga, part lang siya ng concert, after niya, may susunod sa kanya, bago siya, may naunang nag-perform, Pero, yun nga, maraming mga sa kanya dahil kahit umuulan, tuloy ang performance niya, kumakanta siya, diba? Pero, ang may kakaiba hong nangyari dito. Ang nangyari ho dito, nagkaroon po ng batuhan ng bote kay Daniel Padilla, kung saan on air nga, sinabi nga ni Daniel Padilla na tigilan yung pagbabato ng bote, ayan nga ho yung itsura niya na napikon siya dun sa nagtapo ng bote, pero bakit nga ba humantong sa batuhan ng bote? Ano bang ginawa nitong si Daniel Padilla? Number one, nagkaroon po ng sabihin na natin pagsingit ng konting mura doon po sa kinakanta niya, kung saan iniisip ng mga fans na ito ay pumapatungkol kay Catherine Bernardo at lalong-lalo na kay Alden Richards. Naalala niyo naman yung huli niyang kanta, di ba? Naakala ng mga fans, ang minumura ni Daniel Padilla ay si Alden Richards. Okay? So, yun pa rin po ang take ng ibang fans doon, kaya hindi ako magugulat na talagang may nagbato ng bote doon. Buti nga, bote lang ang itinapon. Di ba? Pero sana sa susunod, wala nang mura na isasingit sa kanta para, alam niyo yan, peaceful lang ang lahat. Di ba? Yan tuloy, napagkamalan. So, akala na naman nila, malamang akala na naman nila ang pinatutungkulan na naman dito ni Daniel Padilla ay si Alden Richards. Kung ikaw nga ay isang fanatiko ni Alden Richards, talagang gagawin mo yung ganung bagay dahil sinisiraan nito yung idol ko, di ba? Ganun din naman po yung nararamdaman ko madalas kapag may nangaaway po kay Alden at saka kay Main Mendoza, di ba? Idol ko ba't mo sisiraan, di ba? So ngayon, yung mga nagsasabi na loyalista dito kay Daniel Padilla na sinasabi nila na mas maingay pa raw ang nangyayaring concert nitong si Daniel Padilla, dito po kay kumpara daw kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Ang masasabi ko lang dito, bakit hindi magiging maingay? May anomalya naman palang nangyari. Diba? Nagkaroon ng batuhan ng bote, uminit ang ulo ni Daniel Padilla dahil dun sa nagbabato ng bote na meron pang isiningit na mura. Diba? So,
talagang expected na kung ikaw ay gumagawa ng maayos na trabaho, eh talagang laman ka talaga ng pag-uusapan. Pero yung ganyan, na in a negative way, sana hindi kayo naging proud. 'Di ba? Na pinag-usapan in a negative way, sana hindi kayo naging proud. 'Di ba? Idol mo ganyan, naninira ng iba. 'Di ba? Pangit naman 'yun. 'Di ba? Binato ng bote dahil sa kung ano-anong iniisip ng mga fans dahil doon sa nabanggit sa kanyang awitin. Pangit naman 'yun. Sana piliin niyo pa rin yung mga bagay na pwede kayong maging proud. 'Di ba? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.